Paparating na ang selebrasyon na pinakahihintay natin ngayong taon. Ito ang Kapaskuhan. Kakabit ng selebrasyong ito ay ang katakot-takot na kainan, handaan, bukod sa kastanyas, hamong malinamnam, lechon at kung ano-ano pa, may isa pang pagkain na pinakahihintay tuwing sasapit ang Pasko. Ito ang bibingka. Ayon sa mga anthropologists, namana pa raw natin ang bibingka sa mga ninuno nating Tsino. Ang salitang bi sa Tsina na ang ibig sabihin ay bigas ang siyang pangunahing sangkap sa paggawa ng bibingka. Aking nakapanayam si Ate Ian na matagal na nagtitinda ng bibingka. Siya mismo ang nagluluto at may kaalaman sa paggawa ng kanyang special bibingka na minanapan nila sa nanay ng kanyang napangasawa. Matutunan sa mama niya, mama at papa niya. Simulan bata pa sila. Yan ang talagang tinda niya. Gaya ng maraming bagay na patuloy ang paglago at pag-usad, ang bibingka rin ay marami ng bersyon at pakulo. Nariyan ang bibingka fruitcake, bibingka pancake, bibingka waffle at marami pang iba. Ngunit gaano man karami ang maging bersyon nito, hindi natin makakalimutan ang orihinal at unang recipe na pumukaw sa ating mga Pilipino. Pero ano nga ba mga kailanganin natin sa paggawa ng matamis at mainit na panghimagas na ito? Keso, itlog na maalat, galapong, at syempre dahon ng saging. Una, kumuha ng baso at paghaluin ng keso at ang itlog. Pagkatapos itong paghaluin, isalin ng galapong sa lalagyan ng pinaghaluan ng itlog at keso. Sa gusto nyong dami dahil dito depende ang laki nito. Haluin mabuti ang lahat ng sangkap hanggang sa ito'y maging malapot. Siguraduhin halong-halo ito. Susunod, kunin ang ihinandang dahon ng saging at saka ilatag sa palayok. Ito ang magsisilbing sapin ng bibingka upang hindi ito dumikit at mapaso habang niluluto. Pagkatapos ilatag ay maaari nang isalin ang pinaghalo-halong itlog, keso at galapong o ang mixture na ginawa. Ilagay ang hiniwa-hiwang itlog na maalat sa taas ng bibingka. Ito ang magdadagdag panlasa sa ating bibingka. Pagkatapos ilatag ang hiniwa-hiwang itlog na maalat, maaari na itong takpan at iluto sa nagbabagang uling sa taas at ilalim nito. Antaying maluto sa loob ng 15 minutos. Makalipas ang 15 minuto, pwede na itong hanguin at ilagay sa pinggan. Pagkatapos ay pahirin ito ng margarine na makakadagdag din sa panlasa. At pwede rin itong lagyan ng niyog na siyang babalanse sa tamis nito. Sa tagal natin nagantay para maluto tong bibingka na to, pwede ba hindi natin natitikman? Talagang hindi ka makakatanggi pag inoferan ka ng bibingka ng mga Pilipino. Sadyang kulang nga ang kanilang Pasko pag wala ang putahing ito. Totoo ngang mayaman sa kultura mga Pilipino at nasa dugo na natin ang pagkahilig kumain. Gaya ng bibingka na minsan lang sa isang taong magpakita, nag-iiwan ito ng lasa na hindi mo makakalimutan. Muli, ito si Christian J. Samonte. Ito ang Bibingka, an explanatory report.